Ito sapagkat darating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay nakakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay, at ang mga nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Salamat po sa ating pagbasa, sa ating pong batayan sa umagang ito, mga kapatid. Okay, mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa ating mga pag-aaral sa umagang ito, nais ko tayong batiin na isa pong magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Napakapalad natin sa umagang ito. Pagkapat tayo konti sa bilang, tayo po mapalad sapagkat muli tayong dinala ng ating Panginoon sa umagang ito upang ang gampanin natin sa harap ng ating Panginoon ang ating pong naisagawa. Una, umawit tayo sa ating Panginoon. Umawit ba kayo, mga kapatid? Yan po, yun po mahalaga na pag-awit sapagkat kailangan tayong umawit sa ating Panginoon sapagkat diyan po tayo itinalaga na magpuri sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo ba'y masaya sa umagang ito? Yan. Dapat tayo maging masaya sa umagang ito sapagkat ang Diyos patuloy na binigyan tayo ng kalakasan at yung buhay na taglay po natin, ito po ay patuloy na pinapahiram po ng Diyos sa bawat isa atin. Masaya ba kayo itong araw ng Biyernes, mga kapatid? Bagamat marami tayo, di ba? Masaya yung magsama-sama tayo sa gawain ng Panginoon. Lahat, halos kadalo naman sa gawain na isang gawain na sa loob ng isang taon na ating itong nagawa. Kaya ang mga kapatid natin, alam natin na masaya sila. Nagsama-sama tayo. Nagawa din natin yung ating pong pinaghirapan. Yeah. Napanood ba niyo yung video, mga kapatid? Maganda? Walang nagkamali? Kasama ko yun. Sabi gano'n. Kaya mga kapatid, yun lahat naman nagawa natin. Yung naghirapan natin, ginawa natin, hindi po sa ating sarili yung mga kapatid. Ito po inaalay natin sa ating Panginoon. Sapagkat lahat namang mga lokal, mayroong mga paghahanda din. Kaya masaya mga kapatid. Sa ngayong umagang ito mga kapatid, ating pong tutunghayan, kayo ba'y handang makinig sa salita ng Diyos? Yan, sinabi nga ng ating Panginoon na kailangan tayo ay makinig sa salita ng Panginoon. Ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos ay hindi sa Diyos. Yun po yung kailangan. Kailangan naging masipag tayo sa pakikinig, maging mariksi tayo sa ang ating pong mapakinggan ng mga salita ng Panginoon. Sapagkat sinabi nga sa Mateo, hindi lang po na bubuhay lamang ang tao sa tinapay, kung hindi sa mga salitang lumabas sa bibig ng ating Panginoon. Kayo mga kapatid, kung handa na tayong makinig sa salita ng ating Panginoon, ito po yung ating pong tutunghayan, ang ating pong batayan na ating kinuha. Doon po sa Juan 5, talata po ay 28 hanggang 29.
Yung sinabi po diyan, mga kapatid, huwag ninyong ipaghilalas ito sapagkat darating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig na kanyang tinig. Yan. At magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. At ang mga nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Kaya dalawa pong parte po yan, mga kapatid. Bago tayo magpatuloy, aking pong ibigay sa inyo yung pamagat, mapagkabuhay. Yan. Tema, katiyakan sa pagkabuhay na magmuli. Yan po yung ating pong mga aralin o paksa na ating pong matunghayan sa umaga nito. Na ang pinag-usapan ngayon, halos sa buong mundo, ito yung tinawag nila ay, ano ba sa kanila ngayon? Ha? Tinawag nila itong salubong, di ba? Salubong. Sa salubungin nila yung wala na po yun. Kaya talibas po yung kanilang mga pag-aaral po na sa ayon po sa banal na kasulatan, magkaiba. Sa salubungin nila, na itinuring talaga nilang namatay ang Panginoon, na itong laging namamatay, yung pa sa Panginoon, yung Panginoon laging patay sa kanila. Tayo po mga kapatid, namatay ang ating Panginoon ilang years na nakalipas. 2,000, mahigit na, 2,000 years na nakalipas na ang ating Panginoon ay pinahandog yung buhay niya para sa mga taong makasalanan. Kaya matagal na po yung nangyayari. Sa ating paksa ito, ating babalikan na napakagandang mga pag-aaral nito, mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoon, namatay siya at muli siya nabuhay. Tayo naman ay anong kasunod nito sa buhay natin ito? Ha? Tayo din ay mamamatay. Kaya sa kamatayan, huwag kayong matakot mga kapatid. Kahit matakot kayo, mamamatay pa rin kayo. Kasi doon din tayo pupunta. Kasi itinakda lang ng Panginoon yun. Wala ko lang tayong magagawa doon. Wala na tayong magagawa doon dahil itinakda ng Panginoon ang tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito paghuhukom. Yan po yung paghuhukom na ayaw man natin o gusto man, doon din tayo talaga mapupunta. Kaya ang paganda itong mga pag-aaral na ito, ang sinasabi nga, ang Panginoon namatay siya, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. Yan. Tayo naman daw, ang sinasabi sa ating batayan, ang sinasabi, huwag nating ipagigilas ito sapagkat darating. Darating daw yung oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makarinig na kanyang tinig. Sipin mo yung mga kapatid. Kayo ba'y sumasampalataya nito, mga kapatid? Yan ito pinakagandang mga paksain na ating pong pag-aralan sapagkat kung tayo may mamamatay nga pagdating ng panahon, ang sinasabi, makarinig daw tayo sa kanyang tinig at ang sabi, magsisilabas sa mga sa libingan tayo, lalabas lahat tayo, sabi. Kaya lang, dalawa lang ang parte dyan. Kung kayo'y papilin, saan kayo dyan, mga kapatid? Ha? Sa buhay na kasama ang ating Panginoon. Kasi dalawa po yan. Yun lang po yung mga tinakda ng Diyos sa tao.
Kapag ka magkamali ka sa buhay na ito, dalawa lang din ang ating pupuntahan. Hindi pwedeng dalawa, isa lang ang ating pong kalagyan yan pagdating po ng panahon. Kaya sinasabi dito na muli sa pagkabuhay at ng magsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. So mayroon talagang paghahatol na darating. Kaya marahil ang tao mga kapatid, ito sa kanila, ito kaya naniwala kayo sila itong mga bagay na ito sa karami-rami ng tao sa mundo ito mga kapatid. Ito'y mahalaga kaya sa kanila ito kasi ang tao, pag namatay na daw yung tao, tapos na. Doon na lang din yung wala nang gagawin ang Diyos. Wala na, doon na yung ending ng tao. Pagka namatay ka, yun na, tapos na. Pero hindi nila alam na ang Panginoon kaya bumaba sa lupa para tubusin yung ating pagkakasala, binigay yung kanyang buhay, at nabuhay siya ng 3 araw. Yung mga taong naglilingkod sa kanya, ganun din mangyayari. Mayroong takdang panahon na magiging kagaya tayo ng Panginoon na mabuhay ulit. Kaya lang, hindi yung gusto natin yung pagbuhay, magbuli sa paghatol. Ang gusto natin, makasama natin ang ating Panginoon. Kaya sa ating pong mga papaksain mga kapatid, ito pinatunayan po yung banal na kasulatan na itong mga bagay na ating pong pag-aralan doon po sa bilang, tinitiyak po ng Panginoon. Sabi, sa bilang 23, talata po ay 19. Ito yung ating mababasa, Kuya Kat. Diyos na ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi, sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinilita ba niya at hindi niya isasagawa? Oh, di ba? So, mangyayari, ang sabi dito sa ating na natunghayan ng mga talata, hindi siya Diyos na ang sinasabi niya na mayroong pagkabuhay na magmuli, ito'y totoo na mangyayari. Sapagkat ang Diyos ay hindi tao na nagsinungaling, ni anak ng tao na nagsisinungaling, nagsipagsabi ba siya ay at hindi niya gagawin, o ang salita ba niya ay hindi niya isasagawa. So gagawin talaga ng Panginoon yan mga kapatid. So yung pag-asa natin ito mga kapatid, ito yung mangyayari sapagkat pinatunayan po ng banal na kasulatan, ang Diyos hindi po siya nagsinungaling na kagaya ng mga yung anak ng tao. Ito totoo na maraming mga tao na hindi maniniwala at hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Sinalita ng Diyos, ang sabi niya, ang salita niya ay totoo. Sabi, doon sa Mateo 24, talata po ay 35. Ang sabi niya dyan, Ang langit at ang lupa ay lilipas, tatapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. yan. Buhay po yung salita ng ating Panginoon na pagdating ng panahon, mga kapatid, na yung ating pinag-aralan, ito po yung mangyayari sapagkat ang Diyos po ang nagsalita. Sinabi nga ng ating Panginoon, magsalita ako ng katotohanan, ngunit hindi kayo nagsisampalataya. So marami, Sister Erin, ang hindi po talagang naniwala sa mga sinalita ng ating Panginoon.
Pinatunayan po yan doon sa Juan 8, talata po ay 45. Anong sabi dyan? Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan ay hindi niyo ako sinasampalatayan. Yan. Diba? Kaya ngayon sa umagang ito mga kapatid, napakapalad natin sa bawat isa. Bakit? Tayo naniwala sa ating paksang batayan na pagdating ng panahon, ito ay gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gagawin ng Panginoon na kung dumating man sa atin yung mga tinatawag na tayo'y itinakda ng Diyos, na tayo kukuhain ng ating Panginoon pagkatapos ang pag-asa natin, muli tayong bubuhayin ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon, doon po sa unang Korinto, 15 talata po ay 3, ito ang ating mababasa. Sapagkat ibinigay ko sa inyo sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Oh, di ba? Ayon sa kasulatan, namatay ang ating Panginoon dahil daw sa tayo pa yung naging dahilan, di ba? Tayo pala ang dahilan na ang Panginoon ay namatay dahil sa atin. Sipin mo yun? Namatay siya dahil sa ating paggawa ng mga bagay na dapat tayo ang tapos inako ng Panginoon. Yung mga bagay na ito, di ba? Napakagandang mga ginawa ng Panginoon. Pero ganun talaga ang pagmamahal ng Diyos sa tao. 4. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Oh, di ba? Ayon sa kasulatan, yung kasulatan o yung banal na kasulatan, ito'y totoo. Dahil ang Diyos ito ang nagsulat. Kasi nabasa natin yun eh. Kaya nabuo yung banal na kasulatan dahil kinasihan ng Diyos. Kasi mahirap buhuin ito eh. Isipin mo yung hindi katulad ng ibang mga libro. Yung mga libro, di ba, diretso yung isang page. Di ba kasi diretso mo siyang basahin. Pero ito hindi eh. Sa lahat ng libro, ito kakaiba. Dahil kung ikay magbuo ng paksa, hahanapin mo dahil talagang saliksikin mo talaga siya eh. Para buhuin mo siya, mabuo. Kaya kakaiba talaga siya eh. Kung hindi ito kinasihan ng Diyos, mahirap itong gawin, mga kapatid. Sabi na ayon sa kasulatan, ang banal na kasulatan, sabi na at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Kung nagpapatunay po yan yung banal na kasulatan, mga kapatid. Tuloy natin sa 12, talo natin, Kuya Kara. Yan. Kung si Kristo ay pinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na magmuli ng mga patay? Oh, yan lang muna tayo. Ito yung magiging problema eh. Di ba? Yan. Kasi yung iba daw, si Kristo ngay ipinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay. Bakit ang ilan sa inyo ay nagsipagsabi na walang pagkabuhay na magmuli sa mga patay? Kung iba hindi sila naniniwala, ay wala yun. Ito malaking problema sa mga tao, mga kapatid. Kasi ang sinabi kanina ng ating Panginoon, ako'y nagsasalita ng katotohanan, ngunit hindi kayo naniwala sa akin. Hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Sabi sa 13. Tatapot kung walang pagkabuhay na magmuli ng mga patay, ay hindi rin niya muling binuhay sa Kristo. O, diba? Yung ating Panginoon, kung hindi siya binuhay,
walang saysay yung ating. Tuloy muna natin sa 14. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ng inyong pananampalataya. O, di ba? Di walang saysay ang lahat. Kung ang ating Panginoon, kung hindi ito binuhay, yung ating ginawa, walang kabuluhan, walang saysay po ito mga kapatid. So malinaw po ang sinasabi sa datapat kung walang pagkabuhay na magmuli sa mga patay ay hindi rin ngang muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay ay wala kabuluhan ang aming pangangaral. So yung kanilang pangangaral ng mga apostol, yung mga pangangaral ng mga lingkod ng Diyos, nga doon na pinagbuhisan nila yung kanilang buhay, walang saysay yun. Walang saysay yun, Sister Edith. Ang lahat ng mga salita tungkol sa salita ng ating Panginoon, yung mga panahon na nauna sa atin, kilala ba ninyo yung mga alagad ng Panginoon? Nanood kayo kagapon ng palabas? Maganda di ba mga kapatid? Ano yun? Kasaysayan ng salita ng Diyos talaga. So hindi po lihim ngayon itong salita ng ating Panginoon. Kung ikay marunong umintindi, yung ibang palabas niya yung mga ibang walang kabuluhang palabas naiintindihan mo. Yung tungkol sa Panginoon, hindi mo naiintindihan yun. Napakahalaga yun sa tao. Kaya wala ka nang ikukubre sa pagdating ng panahon na hindi mo alam ang mangyayari. Sinabi, yung pangaral daw nila, walang kabuluhan yun. Isipin mo yun, ilang alagad yun? Ha? Oo. Para malungkot pa rin kayo mga kapatid. Simple lang yun, di ba? Ang alagad ilan? Oo. Nangangaral ba sila? Oo. Isipin mo yun. Nangangaral sila ng salita ng ating Panginoon. Kung hindi binuhay ang ating Panginoon, walang kabuluhan yung kanilang pangangaral. Pinagbuhisan nila ng buhay yun. Lahat namatay sila dahil hinula ng Panginoon yun na kayo'y pag-uusigin. At hindi kayo paniruhaan ng ibang tao dahil sa akin. O diba? Diba totoo? Ang nangyayari sa mga alagad na yung nangaral sa salita ng Diyos. At pangalat sila. Anong nangyari sa ending ng kanilang buhay? Lahat sila namatay dahil sa papangaral yun. Sa salita ng Panginoon. Na ito'y mahalaga sa lahat para ipaabot ng Diyos sa tao. Na mangaral kayo, magsihayop kayo, yumaon kayo, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. At lahat ay inyong baptismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. At sundin yung kanyang mga utos. Ito po yung mga salita ng ating Panginoon na pinagbuhisan ng buhay ng mga ngaral. Kaya sinabi, kung hindi siya muling binuhay, walang saysay yung ating pong pananampalataya sa harap ng ating Panginoon. Kaya lagi po nating tatandaan, yung mga bagay na ito na lang nangyayari. Talo natin sa 16, Kuya Carl. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Di ba? Wala rin saysay. Kung dapat, hindi na rin binuhay si Kristo, di ba? 17. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kaya nasa inyong mga kasalanan. Di ba mga kapatid? So, malinaw. Malinaw po yung ating pong nabasa. Na dahil ito'y namatay ang ating Panginoon dahil sa ating kasalanan, namatay dahil inako niya yung ating kasalanan. Kung hindi pa muling binuhay siya, na doon pa rin tayo sa wala. Doon pa rin tayo. Marumi pa rin tayo sa harap ng ating Panginoon.
Subalit, ang mga bagay na ito, inaako nga ng Diyos. Pinaalam ng Panginoon yung kanyang lahat ng kanyang ginawa para po sa tao na kanyang nilikha. Ganun po niya kamahal ang taong nilikha niya, mga kapatid. Kaya sinabi sa ating batayan, darating ang panahon, yung nagsisagawa ng masama doon sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Kaya, nasa iyo na po yun. Malaya ka. Di naman pwedeng, pero ang salita ng Diyos, nadyan. Nadyan yung mga nangangaral. O diba? Inaralan ka. Pinaalam sa'yo yung dapat mong gawin. Pero sa kabila ng lahat, nasa iyo pa rin, ikaw pa rin ang nagdesisyon sa iyong sarili. Dahil sarili mo yan eh. Yun ang pinili mo. Pero ayaw ng Diyos na mangyayari sa tao yun. Kasi mahal nga tayo ng Panginoon. Kaya ibinuhis niya yung kanyang buhay para sa atin. Yun ang hindi nakuha ng tao sa buong mundo. Na yung kahalagahan ng ginawa ng Diyos sa tao. Kasi darating ang panahon, lahat ng tao sa mundong ito, lahat mamamatay talaga. Wala akong matitira dito, mga kapatid. Kung datdan ka na ng Panginoon, napaparito niya, sa isang kislat mata, babaguhin ka. Kaya ang sinasabi dito, sa banal na kasulatan, yung iba'y hindi na makaranas ng kamatayan. So walang matira. Dito lahat mamamatay. At doon na yung darating ng Panginoon na ang tao hahatulan ayon sa ating mga gawa. Kaya ang ating pag-asa nito, mga kapatid, kung tayo'y pagpapahingahin ng Panginoon, pag-asa natin muli tayong mabubuhay na kasama ng ating Panginoon. Yun po yung pinaka magandang mangyayari sa tao, mananampalataya. Sa walang pag-asa, may iba hindi naniwala eh. Doon po sa 32 Kuya Kar, doon pa rin ate pong tunghayan. Anong sinabi diyan ni Apostol Pablo? Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganit, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsisiinom tayo, yamang bukas tayo'y mga mamatay. O, di ba? Yun ang gusto ng tao dito, mga kapatid. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung ako'y nakipagbaka, sipin mo yung pakipagbaka. Kayo ba yung nakipagbaka, mga kapatid? Eh, kumusta na yung pakipagbaka natin sa ating pananampalataya? Kaya pa man? Ha? Kaya kakayanin mo yun. Sinong nahirapan na? Kasama natin ang Diyos. Kasi hindi ka pwedeng hindi ka nagpagbaka nga eh. Lahat ng mga lingkod ng Diyos nakipag baka, kaya mayroong pagtatagumpay. Kung hindi ka makipagbaka, wala. Kaya hindi madali, sa madaling salita, hindi po madali. Habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito, hindi po madali. Marami kang pagluha sa iyong pananampalataya. Pero, sabi nga, ang banal na kasulatan, ang daming, ano ka, ano ko lang yun sa inyo, mga kapatid. Kaya nag-uusap kami doon, mga pastor doon sa nag-uusap kami. Kasi mayroon talagang mahina talaga sa pananampalataya eh. Kahit saan sa mga lokal, mayroong ganun talaga eh. Samantalang nakalagay naman doon lahat, magpakatibay kayo. Di ba? Anong alam niyo sa banal na kasulatan sinabi? Magpakatibay kayo. Ano pa? Ha? Magpakalakas kayo. Ano pa? Magpakalalaki kayo. Ano pang nalalaman ninyo? Sige. Oh, ano pa? Oh.
Nandiyan na lahat eh. Mga kapatid eh. Nandiyan na lahat nga. Mga pagtitiis. Ibig sabihin, nandiyan na lahat sa banal na kasulatan na dapat huwag nga mangyari sa atin dahil mangyayari nga itong nakasulat na kailangan magpakatatag ka, magpakatibay ka, magpakalalaki ka. Marami tayong mababasa dyan eh. Pero anong nangyari sa mga iba? Nangyayari pa rin. Nangyayari pa rin mga kapatid. Kaya pinatitibay natin, sabi ng Panginoon nga, huwag kayong makilos eh. Lagi kayong sumagana. Ano ba? Pag laging sumagana, ano yan? Umangat yan. Yung pag-angat mo sa pananampalataya, masagana ka dapat. Di ka lang masagana sa buhay na ito. Sino nga nangarap na sumagana sa buhay na ito? Di ba lahat tayo? O sa iyong pananampalataya, sinong nangarap na naging masagana ka? Wala. O, di ba? Dapat, yun din gagawin natin. Kung nangangarap ka sa buhay na ito, mamakaangat ka, ganun din sa ating pananampalataya. Sumagana ka saan? Dapat maging matatag kayo mga kapatid eh. Kasi yung sinasabi ng banal na kasulatan na mayroong mga mahina at mga masasakitin, ano yun yung mga bago eh? Yung mga bagong mga palataya, yung pakainin mo ng gatas. Mga sanggol yun. Digada ka na dito tapos gusto mong pagatas pa. Di na bagay sa'yo. Kaya, ang salita ng Panginoon, ito, sana, ang gusto ng Panginoon, magsitibay tayo. Dalawa lang po yung pinahanda kasi ng Diyos. Pagka nagkamali ka, doon ka sa pagkabuhay ng muli sa paghatol. Kaya, nandun tayo sa, huwag mo natin ilagay sa critical na kalagayan. Yung ating pananampalataya, dapat hindi tayo ganun. Kailangan isa lang ang ating goal. Kung tayo kukunin ng Panginoon, tayo mamatay man sa buhay na ito, may pag-asa ka na makasama ka doon sa ating Panginoon. Dahil yan ginagawa ng Panginoon. Ihandog yung kanyang buhay para sa atin. Yung sinasabi dito, kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganit, isipin mo yung kay Apostol Pablo, mga kapatid, ang daming mga pinagdaanan talaga nila eh. Sa atin, salita nga lang eh. Alam mo kung tutuusin mo, aralin mo yung banal na kasulatan, mga kapatid, ang Panginoon ang daming hirap na dinadanas. Ang mga lingkod ng Diyos, ang daming mga hirap na dinadanas nila. Yung tagapanguna, ang dami po nilang naranasang hirap. Yan po yung naging katotohanan. Si Apostol Pablo, ilang beses tumanggap ng palo. Ilang beses siyang gusto niyang, ang daming kapanganiban sa kanya. Pero umurong ba siya sa kanyang pananampalataya? Umayaw ba siya? Sa ating kunting ano lang. Ganun lang ba? Kunti lang sa atin? Wala na. Kaya mahirap. Kaya ayaw nating mangyari sabi sa mga ayon sa kaugalian ng tao. Ano ang pakikinabangin ko kung ang mga patay ay hindi muling bubuhayin? So lahat bubuhayin, sabi. Magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas tayo ay mga mamatay. Yun lang ang gusto natin. O sige, mag-inuman na lang tayo. Kaya ang gusto ng salibutan ito eh. Kakain, ano pa? Pag marami kang pira, kaya na lang magkain. Kasi di mo alam bukas, patay ka na. O diba? Pero ito hindi. Yung sinasabi, mga kapatid. Pinakita natin dito na hindi ganon yung buhay ng isang taong nilalang ng ating Panginoon. Kumain lang tayo at uminom, yamang tayo mamamatay. Pero hindi po yan sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat tayo mamamatay, pero mayroong pagkabuhay naman
muli sa mga patay. Yun po yung dapat ating sampalatayanan. So, bakit binubuhay muli ang tao? Yan ang gusto ng Panginoon dahil gusto ng Diyos makasama niya tayo. Di ba? Yung ating napag-aralan kung saan ang Panginoon, doon din tayo. Payag ba kayo mga kapatid? Siyempre, yun napakaganda ng gusto ng Diyos eh. Kaya tayo, naghihintay tayo. Kung tayo na doon man sa nakabaon man tayo sa lupa, lahat tayo doon man tayo dadalhin talaga ng Panginoon. Pero mayroon tayong pag-asa sa harapan. Doon sa Job 14:14. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbaba. Di ba? Maghihintay ka dahil yun ang pangako talaga ng Panginoon. Darating sapagkat ang Diyos hindi siya gaya ng tao ng nagsisinungaling. Darating talaga, ito mangyayari. Babaguhin talaga ng Panginoon. Sabi, kung ang isang tao ay mamamatay, tanong, mabubuhay pa ba siya? Oo, sabi po ng ating Panginoon, mabubuhay pa ba siya? Siya, lahat ng araw ng aking pakipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang babaguhin tayo ng Panginoon. Mamaya, masumpukan natin yung mga talata na yun. Mga kapatid, napakaganda. Yung ating pangarapin na pagdating ng araw, ang sinasabi ng Panginoon, mangyayari po ito, mga kapatid. Doon tayo ulit sa unang Korinto. Ikalawang Korinto pala ko, Kuya Carl, sorry. Sa ikalawang Timoteo pala, Kuya Carl, sorry. Ang sabi diyan, 2:18, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay na sinasabi ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Sino nagsabi sa kayo, ginugulo ba yung pananampalataya ninyo? Kamag-anak natin, lahat sila. Minsan yung pananampalataya natin, ginugulo. May gumugulo ba sa atin? Talagang mayroong gumugulo dahil nakasulat eh. Ginugulo ay hindi yan totoo. Ligog kayo ng ligog yan eh. Wala namang katuturan yan. Wala nga na hindi yan totoo. Tingnan mo yung minsan may kamag-anak natin o mga kaibigan. Naku, wala namang mangyayari sa iyo dyan. Yun yung gumugulo sa iyo. Para ikaw ay manghina sa iyong pananampalataya. Dinistrakin ka nila para hindi ka patuloy. Kung hindi kayo magpakatuloy, pareho na kayo. Sayang yung pinaglalaban bilang isang mananampalataya. Dahil ikaw nakakaalam kasi kanila eh. Pero ang iba baliktad, walang alam, doon ka pa sumama. Dapat siya ang dalhin mo sa katotohanan. Amen? Yun po yun, mga kapatid, na ang taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay sa pagsabi ang pagkabuhay na magmuli ay nakaraan. Tapos na daw yun. Itong mga darating, wala na daw yun. Sabi, nung nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Kaya tayo, ang nakakaalam mga kapatid, yun ang ating pananampalataya. Kailangan mayroon kang panindigan. Mayroon kang yung tinatawag na paglalaban mo yung iyong pananampalataya. Kasi kung hindi mo pinag-iilang paglalaban yan, tiyak. Kahit anong oras pwede kang mawala sa iglesia ng ating Panginoon. Kasi nakalagay yan dyan eh. Sinisinsay ang iyong pananampalataya at ginugulo ng iba. Yan. Doon sa unang Korinto 15, talata
talata po ay 35. Datapwat sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ng mga patay? At anong anyo ng katawan ang iparirito nila? O, di ba? Eh, problema nga naman to. Yung mga tanong, yung mga patid, yung mga tanong ng iba, kung bigyan natin ng daan, tama nga naman. O ano bang anyo? Eh, bulong ka na nga eh. Doon ka na sa libingan, tapos sabihin mayroong pagkabuhay na magmuli. O, eh anong anyo nga sa'yo? O, di ba? Eh, problema nga naman. Oh. Di ba? Dapat sila sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ang patay? At anong anyo ng katawan? Ang katawan ng pagparito nila. O di ba? O bubuhayin yung patay. O, yun ang alam. Kasi yun talaga ang binigyan ka ng tanong yan eh. Paano ngayon ipaliwanag mo yan? O, sinasabi sa'yo, o sige, maniwala na ako sa'yo. Yung patay, o sige. Anong anyo nga nila? Pag sila ay bubuhayin. Patayo ba yung kalansay? Di puro buto yan. Makikita lang natin sa pelikula na ang buto gumagalaw. O, di ba? Di ba, ano kayo? Tumatakbo pa nga eh. Oh. Di ba, baka ang sagot yun, ganun yun, di ba? Nakita kayo sa pelikula na ang buto eh. Tumatakbo. Yun yung ang ano na yun. Pero hindi po ganun yun eh. Mga kapatid. Yun ang hindi abot. Tama na. Tanong yan eh, mamaya masasagot din yan. Kung anong ang anyo ang katawan nila sa muling kung sila'y muling bubuhayin. Yun po yung tanong. Doon tayo sa gawa. Gawa 17:30. Ang sabi. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na ng Diyos. Datapwat ngay pinag-uutos niya sa mga tao na mga sisi silang lahat sa lahat ng dako. Di ba? Ang sabi, ang kahangalan daw, ang mga panahon ng kahangalan ay nagsilipas na, sabi. Na ang Diyos, datapat ngayon, pinag-uutos nga niya na ang lahat ng tao, sa mga tao, magsisisi silang lahat sa lahat ng dako. Tuloy natin. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang tinilaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Di ba mga kapatid? So malinaw, yung kahangalan, wala na daw yun. Huwag kang manatiling hangal ka. Kailangan, ang sabi nga, makinig ka eh. Wala ka ng ikatuwiran sa akin, hindi ko alam yung Panginoon, kahangalan mo yung panahon na yun. Ngayon, nakalipas na. Pagbasa ka ng Facebook yan, ang daming salita ng Diyos. Hindi mong maririhin yan. Mas gustong pa yung mga ibang post. Ang daming nag-share nga eh. Siyasatin mo kung naka ka sa totoong pananampalataya. Ganun ang pagsusuri mo sa iyong sarili. Yung mga kahangalan mo, doon yun, huwag kang manatiling hangal, ang sabi. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw. O, isang araw. Papatunayan ko ng Panginoon sapagkat siya hindi taong nagsinungaling. Sa araw na kanyang paghukom sa sanlibutan, ayon sa katuwiran, sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya ang lahat ng mga tao nga ay siya'y bubuhayin niyang magmuli sa mga patay. So, pag hinatulan ka ng Diyos, pag nagtakda ang Panginoon, wala na pong ano yun. Wala nang awa sa iyo, wala ka nang katuwiran pa sa harap ng Diyos.
Kasi mabasa natin yan sa Santiago 2:13 ang sabi. Sapagkat ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Hindi ka na pwedeng mga tuwiran talaga doon na, Panginoon, maawa ka. Ang sabi kung anong ginawa mo, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw ng paghukom sa sanlibutan. Darating yung sabi, na walang awa. Pag sabing awa, wala din na panahon yun, mga kapatid. Tandaan po natin yun. Tapos na yun. Yun na po nag-ending ng buhay ng tao. Pag ikay humarap sa harap ng Panginoon. Kaya ito, pag ikay namatay, sa buhay na ito, hindi pa yun tapos ang buhay mo. Mayroon pang pagkabuhay na magmuli. Haharap ka sa harap ng Panginoon. Sabi, wala na akong awa doon. Ngayon pa lang, gagawin mo yung dapat mong gawin sa harap ng ating Panginoon. Ito yung panahon ng iyong paggawa. Pag ikay patay na, wala na, tapos na yung gawa ng tao eh. Pakakagawa ka pa doon, pag ikay, wala na po, yun ang nakakatakot. Doon ka matakot. Huwag kang matakot sa ikaw ay mamatay. Huwag mong katakutan ang kamatayan dahil ang tao mamamatay talaga. Ang katakutan mo, yung ginawa mo sa harap ng Panginoon. Dahil doon bababatayan ng Diyos kung anong ginawa mo sa buhay mo ito. Wala nang awa sa sa'yo pagdating Panginoon. Hindi na ka pwede makipag-usap dyan. Ngayon, makipagtalastasan ka. Sasalsagutin ka ng banal na kasulatan. Kung anong tanong mo. Mayroon po dyan na nagtatanong na sasagot. Ito yung tamang pangangatuwiran sa harap ng Panginoon. Pagdating doon, wala na po siyang awa. Yan po yung tatandaan natin. Yung kamatayan, darating yan. Ang katakutan mo kung anong ginawa mo sa buhay natin ito. Kasi darating yan, yung sinasabi din niya, diba? Malinaw yung atin pong narinig na pagdating ng panahon. Gagawin ng Diyos ang mga bagay na paghatol dahil yan, nagtakda siya. Di na po pwedeng walang makapagbabago yan. Hintayin na lang natin yan yung mga araw na darating. Kaya buhay tayo sa harap ng Panginoon. Buhay ba kayo mga kapatid? Marami tayong pagkakataon na itama natin yung ating pong pananampalataya sa harap ng ating Panginoon. Pag dumating man bukas darating ang kamatayan, wala ka ng atraso sa ating Panginoon. Bubuhayin tayo ng Panginoon. Kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Doon po sa Gawa 24:15. Na may pag-asa sa Diyos, siya rin namang hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Yan. Ang napansin niyo dyan sa ating batayan at ito? Ha? Dalawa pa rin. O diba? Dalawa pa rin. Tingnan natin. Na may pag-asa sa Diyos na siya rin naman hinihintay nila na magkaroon ng pagkabuhay na magmuli. Ito ba hihintay natin pag tayong namayapa na, wala na tayo, hihintayin mo yan na yung pagkabuhay na magmuli. Dahil sa tinig ng Panginoon, lahat tayo ay lalabas. Sabi po ng banal na kasulatan na hinihintay nila na magkaroon ng pagkabuhay na magmuli ng mga ganap at gayon din ang hindi ganap parehas. Yan. Mabubuhay ka, hindi ka naman ganap. Asaan tayo dyan? Di ba ayaw natin yung hindi ganap? Tayo ba'y gumaganap, mga kapatid? Gumaganap tayo sa salita ng tayo. Ano inuutos ng Diyos? Ginaganap natin. Kaya mayroong hindi ganap eh. Parehas na tayo bubuhayin.
Kaya lang, dalawa ang pupuntahan ng tao. Kaya, pipiliin natin yung tamang pagpili sa ating pong mga sarili. Dito po sa Isaiah 26, talata po ay 19, 19 po yata. Ang iyong mga patay ay mga bubuhay, ang aking patay na katawan ay babangon. Magsigising at magsiawit kayong nagsisitahan sa alabok, sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo, at iluluwa ng lupa ang mga patay. Di ba mga kapatid? Ang paganda nito, ang iyong patay ay mga bubuhay. Ang aking patay na katawan, ang sabi, ay babangon. Ang sabi, magsisiawit. Kaya mayroon talagang pagkabuhay. Ang sabi niya sa huli, ang hamog ng damo at iluluwa ng lupa ang patay. Ano talaga eh? Yan mga bagay na yung mga kapatid. Tanda na parang mahirap gawin. Pero tandaan po natin, Diyos yun ang salita nito. Walang imposible sa ating Panginoon. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng mga patay, iluluwa po ng lupa yan. Diyos na mga kapangyarihan ang pwedeng gumawa yan. Kaya tama yung ating pong sinasampalatayaan ng mga kapatid. Nga siya ang bigay sa atin ng buhay, siya ang kukuha sa ating buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nga siya ang magbubuhay ulit sa atin. Kaya, pagdating ng panahon, kung bubuhay ng Diyos ang mga anak ng Diyos, ito na siguro pinakamasarap na parte mga kapatid na mangyayari sa buhay bilang isang mananampalataya. Kaya makita-kita tayo doon. At kapatid na wala na doon, di mo makita. Ay, kapatid dito, wala. Eh, wag mo nang hanapin yun. Napunta sa iba yun. Bakit si ano wala dito? Di ba? Oh. Kaya makikita-kita tayo mga kapatid. Kasi sinabi din naman ng banal na kasulatan, kung saan siya dumuroon at tayo naman ay doon, kasama natin siya, mga kapatid. Pinaghanda niya tayo ng dakong kalalagyan. O baka malapit na matapos yun. Baka malapit na matapos, Sister Erin, itong mundong ito, patapos na rin. Kaya wala tayong gagawin kung hindi pag-igtingin palalo yung ating pananampalataya. Yun po yung pangarap natin. Huwag nating ilagay sa pangarap ng totoo po yung sinabi ng ating Panginoon. Na sa ating, tayo ang gagawa. Tayo ang kikilos. Tayo ang gagawa natin yung nararapat. Para pagbuhayan tayo muli, nakasigurado na tayo mga kapatid. Amen? Yun po yung tanong kanina, paano yung, ano ba yung tanong natin kanina, yung katawan? Anong anyo ang katawan? Tumatakbo yung ano. Ito yung sagot, mga kapatid. Sasagutin po ng banal na kasulatan para hindi na tayo mag-handinlangan pa. Doon po sa unang Korinto 15, talata po ay 48 po yan. Dandahanin mo ng basahin. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang tagalangit. Di ba?
So mayroong, mayroong parang ukol sa langit, mayroong ukol sa lupa. Yung ganinang sinasabi, ganina, yung ukol sa lupa, wala na pala yun. Ang sinabi dito, kung ano ang ukol sa lupa ay gayon din naman silang mga tagalupa, yung tagalupa. At kung paanong ukol sa langit ay gayon din naman silang taga-langit. Tuloy. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. O, di ba? Dalawa. Dalawa din. Mayroong ukol sa lupa at mayroong ukol sa langit. Mayroong talagang ukol sa langit. Yan ang mangyayari sa atin pagdating ng panahon. Tuloy. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Di ba? Napakaganda, mga kapatid. Itong ating sinasabi kanina, hindi makakaakit na sa langit yun. Mayroong ukol sa langit. Ituloy natin. 50. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Babaguhin, di ba? Tuloy. Sa isang sandali, sa isang isap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. Di ba? Diyan lang muna tayo. Ang sabi, ang ganda, di ba, mga kapatid? Namnamin niyo yan, talatang yan. Ng isang sandali, sa isang kislat mata, sandali lang. Tutunog ang pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay, ang sabi, ay mga bubuhay na magmuli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Mayroon talagang pagbabago. Babaguhin tayo ng ating Panginoon sapagkat kinakailangan itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Yun ang pinakamagandang parte sa pagdating ng panahon. Dito, nasisira ka. Marupok. Pagdating doon, mga kapatid, bibigyan ka na, pagbibihis. Ano na ibibihis natin? Walang kasiraan. Ano pa? Ang ibibihis natin? Wala nang kamatayan. Ibig sabihin, yun ang tinatawag na ano daw doon sa mundong ito, walang forever. Doon. Doon pala may forever. Wala na tayong gagawin kung tayo magtagumpay sa ating pananampalataya. Sa 54. Dapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtagumpay ang kamatayan. Di ba, mga kapatid? So, mayroon talagang pagtatagumpay. Ngayon, kung tayo magtagumpay, ito gagawin natin sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kailangan tayo magtagumpay, mga kapatid. Ito yung gagawin ng Diyos sa mga tunay niyang mga anak. Kung ikay magtagumpay sa laban natin ito, kung ikay nagpapatuloy sa ating pananampalataya, mga kapatid, yun po mga mangyayari sa bawat isa sa atin. Yung kamatayan, wala na, papalitan ng Panginoon, puro kagalakan na lang na doon. Wala nang dalamhati, wala nang kalungkutan. Kaya,
sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, mayroong malaking pag-asa sa atin. Kung naniwala ka sa ating Panginoon at sumasampalataya ta sa ating Panginoon, sapagkat kung tayo naniwala sa ating Panginoon na siya na matay dahil sa ating kasalanan, nabuhay siya, ganun din tayo, bubuhayin niya tayo na kagaya ng ating Panginoon. Wala nang kasiraan, di ba? Ang pakaganda ng mangyayari sa ating mga kapatid. So yung ating pag-aaral sa umagang ito, nag-bless ba kayo mga kapatid? Magandang mga aral kayo. Lagi natin ilagay sa isipan natin na marating natin yung dulo ng ating pananampalataya. Kasi pagpuhain man tayo ng Diyos, mangyayari sa atin, ito yung gagawin ng ating Panginoon. Pagbihis tayo ng walang kasiraan, wala ng kamatayan, doon na tayo sa harap ng Diyos na masaya, nakapiling natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, maraming pong salamat sa umagang ito at magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Kaya mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, na ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Diyos. Na muli, Panginoon, na nabigyan mo kami ng isang magandang pagkakataon sa aming buhay sa umagang ito. Maraming pong salamat sapagkat nagawa namin na papurihan ka at muling nagawa namin, Panginoon, na nakikinig kami ng iyong mga dakilang salita. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming pong narinig sapagkat ikaw po ang nagbigay ng mga pag-aaral upang ang mga salitang ito, O Diyos, ay patuloy na aming pong maririnig na darating ang panahon, Panginoon. Karoon po ang nakalagay sa sinasabi mo, Panginoon, na magkaroon ng paghatol sa pagdating ng araw. Nawa, Panginoon, ang aming pong pag-asa na bigyan mo kami ng pagkakataon na patuloy na masumpungan mo kaming maglilingkod sa iyong banal na harapan. Patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng pag-asa upang sa aming paglakad sa buhay na ito. Masumpungan mo ang bawat isa amin na nag-iingat kami sa aming pong pananampalataya. Pagtibayin mo ang bawat isa amin, Panginoon. Sapagkat ikaw may sabi, Panginoon, na pagbaka kami sa buhay na ito. Sa aming pagbaka, O Diyos, nariyan ka, Panginoon, na laging tumutulong sa bawat isa amin upang mapagtunggumpayan namin ang mga bagay na aming pong pagdaraanan bilang isang mananampalataya. Pagtibayin mo kami sa aming pong pananampalataya, Panginoon, ang aming mga narinig na mga salitang ito. Na ito po ay patuloy na aming pong inaasahan ng bawat isa sa amin. Kung dumating mang Panginoon na kuhain mo ang buhay ng bawat isa sa amin, naroon po ang pag-asa namin, Panginoon, sapagkat ikay may sabi na muli mo kami gigisingin at muli mo kami kasamahin diyan, O Diyos, sa iyong banal na kaharian, Panginoon. Nawa, O Diyos, masumpungan mo ang bawat isa amin, kaming magkakapatid sa pananampalataya. Pagtibayin mo ang aming pong pananampalataya, Panginoon. Yakapin mo ang bawat isa amin upang sa pagagayon na aming pong magawa na alam namin na hindi mo kami pababayaan sa aming pong pananampalataya, O Diyos. Ang mga salitang ito'y magkaroon kami ng malaking pag-asa sa aming mga puso at sa aming mga isipan upang lalong namin pag-itingin ang aming pong paglilingkod sa iyong banal na harapan, Panginoon. Patuloy na bigyan mo kami ng lakas at tibay ng aming pananampalataya upang patuloy na aming pong magawa kung paano kami magsitibay ang bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, ang mga salitang aming narinig.
Naway ito'y aming maipamuhay, aming lalakaran habang kami nabubuhay sa buhay na ito. Salamat Diyos, ito po'y aming sama-samang dalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng aming Panginoon si Kristo mula pa noon, ngayon at magpakailan pa man. Amen. Di atin ang pagtilig upang pakinggan natin ang panawagan sa pagsamba. O magsiparito kayo, tayo magsihawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kalalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may pag-aawitan. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Na sa kanyang kamay ang malalim na dako ng lupa. Ang kataasan ng bundok ay kanya rin. Ang dagat ay kanya at kanyang ginawa. At ang kanyang mga kamay ay lumikha ng tinulupa. O magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod. Tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sapagkat siya ay ating Diyos at tayo bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon kung inyong didinggin ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso gaya sa Meriba, gaya sa karawan ng masa sa ilang, nang tuksohin ako ng inyong mga magulang. Tinikman ako at nakita ang gawa ko. 40 taong namanglaw ako sa lahing yaon at aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi naalaman ang aking mga daan. Kaya't ako'y sumumpas sa aking puot na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya nga mga kapatid, pinamaman ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap, ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang pagpapala ang siyang sumati, muli tayo umawi sa ating Panginoon, purihin ka sa awit.